So, reacta natin ang iba't ibang health-related videos sa internet kasama si Donat. Without further ado, let's start. Hello po, baka po may makapanood dyan na doktor or kahit sino man po na marunong. Yes po ma'am, nanonood po ako, saktong-sakto. Bakit po kaya every time na sa aircon ako, nagaganto yung mata ko? Parang naglalaban yung sipon, tapos gusto kong maubo, ganyan. So, nakita natin may bukol, no? Sa kaliwang mata niya, tuwing naka-aircon daw. Though, years ago, sabi sa akin ng doctor, meron daw po akong respiratory tract infection, ganyan. Related kaya ito sa sakit ko na yon or ibang sakit pa to? Bumubukol talaga every time na hindi ko nakakayanan yung aircon. Okay, ang naisip ko dito is baka meron siyang allergic reaction sa aircon. Kasi nasasamahan daw ng pagsisipon, pagbabarado ng ilong. Tapos kung mapansin natin dito, namamaga yung kanyang talukap mata. Although medyo rare yung gantong isang side lang ng talukap mata yung namamaga. Kadalasan kasi pag allergy, dalawang mata yan, mamaga dito. Tapos niya may kasamang pagbarado ng ilong. Actually, hindi ko sure pero yun yung naisip ko. Baka meron siyang allergic reaction kasi nga natitrigger lang to tuwing na-expose siya sa lamig. Nakakaluwag pag inaraw-araw. Ako, kala ko sa buhay lang nakakaluwag-luwag. Pati pala dito. Ano bang pinag-usapan nila? Realize ko, pag inaaraw-araw, nakakalaki pala yun ng butas. Ay! Lagi siyang nakapasok lang talaga. Hindi nagdudugo. Buti nga, hindi nagdudugo. Ikaw ba, may time na inaaraw-araw mo rin ba? Ay, hindi. Day off, pahinga. Mahalaga po ang pahinga kung ano man tong inaaraw-araw nyo. Sambang butas kasi tsaka na bang pinapasok. Pero tama si madam, dapat pinapahinga para makarecover ang katawan. Na-realize ko sabi ko, bakit ganito? Ang laki na ng butas. Ano ba to? Ipapasok ko yung daliri sa ilong? O ipapasok ko yung daliri sa tenga? Saan ba? Sa mga yes friend natin nakikinig, pinag-uusapan natin Diba? like a barista yun. Butas sa... Kayo Butas naman pala sa tenga ang pinag-uusapan. Okay. O, nakakaluwag nga yata yun pag inaraw-araw. Tala na pag mabigat tama. Pero kung ang pinag-uusapan natin at kung ang parehas ang iniisip natin tungkol sa isang butas ng mga kababaihan at kung nakakaluwag ba talaga kapag araw-araw ang pagpasok, hindi po yung totoo. So, wala pong kinalaman kahit araw-arawin, kahit gaano kalaki, o kahit gaano kahaba, hindi po yun basta-basta luluwag. Kasi nakakapag-adapt po siya sa sukat ng kanyang partner. At kung gusto niyo naman po medyo sumikip, gusto niyo magkaroon ng kulay at kiliti ang inyong pagsasama, may mga surgical operations naman po tayo na available para kahit papano medyo sumikip. Actually, hindi naman sisikip. Kumbaga, marirejuvenate lang. Magiging bata, tingnan. Magiging mas younger, tingnan. Yung mga ari ng mga kababaihan. Na-imagine ko kinakain ko pati itlog. Donat, umalis ka na. Hindi mo dapat tumarinig. Yun yung pinakamasarap na nasasarapan ang lalaki. Pag hindi ka marunong nito, ibig sabihin nun, hindi ka pa magaling. Boom! Kainin mo muna yung pinaka doon din nakukuha yung kiliti ng lalaki. Baka sa perineum. Kasi sa perineum po ng mga kalalakihan, kahit sa mga babae, medyo marami po mga nerve fibers dyan. So, yung tactile o yung kiliti po doon ay medyo mataas talaga. So, talagang heightened yung sensation sa area na yun. Ang reminder lang po, no, sa mga mag-partners, okay lang po na gawin nyo to. Basta dapat malinis. Nakapaghugas, alam yung status, kung positive or negative or kung ano mga sakit ng partner nyo bago gagawin. And of course, dapat maging faithful and loyal. Dapat isa lang. Uric barado, dugtungan ng joints. Masarap siya na may sakit pero kaya. Tapos kumakati, ginhawa po. Sarap. Para sa mga gilid-gilid na buto. Diyan sumisiksik yung mga crystallized na nagiging gout o diyan sumisiksik dito sa kakantuhan ng mga buto. Actually, dapat hindi po masyadong minamanipulate, no? Pag may mga crystal deposit tayo ng gout. Tama po yung sinabi niya, ma'am. May mga crystals po kasi namumuo kapag nagkakaroon tayo ng gout. Usually yan sa diet. Of course, kapag mataas tayo kumain ng mga meat, mga laman loob, malakas uminom ng beer. Number 1 po yan na nakaka-gout talaga. And kapag hindi po kontrolado ang inyong diet, nagkakaroon po ng deposits dito sa paa nyo. Dito yan usually sa ating mga big toes. So masakit po yan, no? Para kayong natapilok. Pag umatake po yan talagang masakit. Kaya talagang hindi rin makalakad yung ibang pasyenteng may gout. Ngayon, kapag may mga gout po kayo, hindi po advisable, no, na i-manipulate ng ganito kasi wala naman pong tulong yan masyado. Nasasaktan lang po kayo. Basta dapat umiinom po ng mga nireseta sa inyo. May mga gamot po tayo sa gout para bumaba po yung uric acid sa katawan. Yun na lang po yung inumin natin kaysa yung mga ganito. Sabi sa comment ni Al Inocencio, hindi naman yan ang treatment sa gout. Tama. Sabi ni Padre Damaso, mas lalong sumasakit ang gout pag ganyan. And again, of course, iwas tayo sa mga bawal. Damihan natin ng prutas, gulay, mga isda, tsaka yung mga whole grains,
yung mga wheat bread, mga brown rice, yan po yung i-focus natin para kahit pa paano bumaba po yung uric acid sa dugo, hindi ka magkakaroon ng gout attack. Guys, tignan niyo yung mata ko. May muta. Sakit! Ay, ito yung mucus fishing syndrome. Challenging po ito sa mga pasyenteng may nakakaranas ng ganito kasi pangit yung vision nila medyo malabo, nakaka-irritate, tapos hindi nila mapigilan tanggalin. Tapos kapag tinanggal nila, babalik na naman at mas marami pa yung lumalabas na stringy na mucus discharge sa mata nila. Kadalasan nararamdaman to ng mga pasyenteng medyo may dry eyes, okay? Kapag medyo pagod yung mata, kulang sa lubrication yung mata, nagkakaroon ng irritation, nagkakaroon ng excessive discharge, tapos yun na, mararamdaman nila ang labo ng mata nila, parang may something, so tatanggalin nila, hindi nila matiis. Tapos pag tinanggal nila, babalik na naman yung mga discharge na yon. Pwedeng tip dito is, lagyan nyo ng cold compress, kabilaan, para kahit papaano mawala yung irritation sa mata. And of course, baka kasi nagkakaroon kayo ng dry eyes, natutuyuan, nawawala ng lubrication yung mata. May mga nabibili pong mga lubricants, hindi po yung mga lubricant na iniisip. Mga eye lubricant na pwede nyo ipatak, makakatulong para kahit papaano ma-retain yung moisture sa mata at mabawasan po yung mga sintomas nyo ng mucus fishing syndrome. Yan, sabi ni Miming sa comment, kahit masakit, nakaka-addict pa rin tanggalin. Okay? May onting desire sila para tanggalin yung mga bumabara sa mata nila. Sabi naman ni El, satisfying pag tinatanggal. Yan, ang tawag po dyan, mucus fishing syndrome. So pag nakita kayo ni Mami, tapos sinita kayo, yan, kaka-cellphone mo kasi. Kaya nakagakaganyan yung mata mo. Pwede mo sabihin kay Mami, Ma, mucus fishing syndrome po ang tawag niya. Yan. Ito, o diba, nakaka-PI. Uy, wag! Uy! Ay, ako. Nalaglag po yung surgical instrument sa floor. Pinuulot nung, I'm not sure, kung nurse or intern. Tapos binalik dun sa operating area. So, sa mga hindi po sanay, sa operating room sa hospital, ang nangyari po kasi, kapag may nalalaglag na any instrument dito sa floor while ongoing OR, dapat hindi na po yun pupulutin kasi unsterile na po yan. Lahat ng dito, pababa. So, pag sa floor na yun, ibig sabihin considered na yan na madumi, bawal na yan pulutin ulit. Lalong na-contaminate yung mga paligid na surgical device doon sa mga katabi niya. So, mangyayari dyan, may scrub out sila, papalabasin sila ng operating room. Of course, kung na-contaminate man po yung mga surgical device doon, hindi na po yung gagamitin sa pasyente. Babaguhin po yung lahat para ma-maintain yung kalinisan habang nag-opera. So, ako naman po aminado na naging ganyan din yung experience ko dati nung under pa ako ng training. Intern din ako kasi syempre nakakakaba nag-opera ka tapos may mga bossing kang doktor. Nalaglag, syempre gusto mo po tulungan yung doktor o yung senior nurse, di iabot mo. Minsan walang presence of mind. So, mahalaga po yan, presence of mind. Egg cleanse. Anong egg ang lilinisan? Drain na drain ako nitong mga nakaraang araw. At dahil wala namang mawawala, kaya sinubukan ko na rin. Pagkatapos ko ma-ready ang lahat ng kailangan, nag-focus ako at in-imagine na lahat ng negative energy ko sa katawan ay pinapasa ko sa itlog. Dahil yung itlog ang magre-represent sa atin kapag ito ay nilubog na natin sa tubig. Pagkatapos ay irab ang itlog mula ulo hanggang talampakan. May isang benefit ako nakikita dito. Magandang exercise po, kasi gaganon-ganon ko. Guys, hindi ako expert pero sa pagkakaintindi ko sa resulta ng aking egg cleanse, ay mayroong negative energy na nakapaligid sa akin. At base sa mga nabasa ko, ang egg yolk kapag lumubog ng husto, ibig sabihin ay sobra-sobra ang stress mo sa katawan. Okay, so stress ang pinag-usapan dito. Yun yung medical side. Tapos yung mga bad energy, wala na po akong comment dyan kasi hindi naman po ako expert dyan. Ngayon sa stress, of course, para makaiwas, dapat kumpleto yung tulog, iiwas sa alak, tsaka sigarilyo kasi mas ma-obvious po yan sa katawan natin. And of course, wag tayo masyadong overwork, wag tayo masyadong sub-sub sa trabaho. Alagaan natin lagi ang ating mga sarili. Mas mahalaga pa rin ang sarili mo kumpara sa mga trabaho, sa pera, sa mga binabayaran mo. Pwede po ba ito ihalo sa Lucky Me? Pwede po ba ang itlog ng dinosaur ang gamitin? Kaya meron ng mga nagtatanong kung paano nga ba ginagamit itong menstrual cup. Sa mga hindi nakakaalam kung para saan itong menstrual cup, pansalo po to sa ating period. This is a way better alternative sa pads. Nabibili naman to kahit saan. Rin niya, tama si ma'am na ang primary purpose nito is for menstruation, para masalo yung mga dugo pag nagkakaroon ng period si girl. Ang maganda rin dito is recyclable siya. So pwede mo siyang ulitin. May mga products na tinatapon pero may mga products din na pwede siyang hugasan and ulitin. So tipid siya, mas budget friendly siya. So yun, balik tayo sa tanong, how to use po.
So ito po ay pinapasok sa loob. So para siyang nakakatakot, no? Kapag hindi ka sanay kasi magpapasok ka ng ganyang bagay na lumalambot-lambot na ganun sa ari. Again ha, punch down. And then halimbawa ito yung ating entrada, ipapasok nyo yan sa loob. Malalaman nyo na silyado na yan. Tama na yung pagkakakabit pag yan po ay nag-pop na sa loob. Nakita nyo yun? So just in case natatakot kayo na baka mamaya umabot yan dito sa tiyan. Hindi naman siya abot dito sa tiyan. Ano lang po kasi yung ari ng babae. May ano po yun, may hangganan yan, may limitasyon po yan. So, nandyan yung cervix. So, kahit ipasok mo yun, hindi na magkakasya. Sasabit na lang siya or mag-i-stack na lang siya doon sa cervix. Parang sasaluhin niyang ganun. So, cervix yun yung kwelyo ng matres. Diyan lumalabas po yung pinakadugo bago siya lumabas doon sa pinaka-ari nyo. Pag-usapan natin ang safety and kung dapat ba sa inyo to. So, ito daw, mas safe to. And of course, mas environmental friendly kasi reusable siya. Hindi ka na kailangan magtapon ng mga gamit na pads. And since cup siya, ganun siya, kumpara sa pad na manipis lang. Mas marami siyang na-hold or mas marami siyang naiipon na dugo. Paano po pag naiihi? Maiihi ka pa rin naman kasi po iba yung butas na labasan ng dugo sa butas ng ari na labasan ng ihi. Magkaiba po yan. Hindi po ba siya masakit? O ako hindi ko sigurado kasi hindi ko pa naman na-feel. Pero sabi ng mga ibang doctors, medyo uncomfortable lang sa umpisa kasi may bago kang ginagawa eh. Pero pag nalagay mo na yun sa loob, parang wala na lang yan. Kasi may space naman po sa ari ng babae. Parang hindi naman po yan kasya sa kifi. Ako, magtiwala po kayo. Ang bata nga po nagkakasya. Yan po kayang ganyan pakalit. Magkakasya po yan kasi flexible. Okay, again, generally safe po yan basta wala po kayong ibang problema sa mga ari nyo. Pero of course, para sigurado pa rin tayo, bago kayo bibili nito at gagamit nito, magpa-check muna, itanong muna sa mga OB natin para safe na safe at wala tayong maging problema. Hi guys, share ko lang ulit sa inyo yung tinuro sa amin nitong nakaraan, which is kung paano mag-tie ng physical restraints. Okay, so ginagamit natin ito sa mga pasyenteng medyo nagwawala, no? Kasi may mga patients tayong merong changes na sa brain pattern nila or sa brain chemicals nila na kapag naka-admit sila, ito nilang umalis. Makakatulong to sa kanila para kahit papano, hindi nila masaktan yung sarili nila. Make sure lang na pantay yung pagkakahati nyo sa kanya. Then ayan, kung mapapansin nyo, pinasok niya sa kamay para kapag halimbawang hawak nyo yung patient tapos nagwawala na siya, madali nyo siyang makukuha. Magagamit ko yan pag na-admit kami sa Sogo. Nagtuturo lang naman si Ma'am Jelay. Ito po ang safe word. 50 shades yan ah. Thanks po. Magagamit namin to ni BF tonight. So, yun po yung paliwanag, no? Pag may mga patients po or relatives tayo na naka-restrain, ginapos ng nurses natin, kasi baka masaktan nila yung sarili nila. Very common to sa mga nakatubo, naka-intubate po. Minsan, nag-hallucinate na sila o kaya talagang uncomfortable sila. Gusto nila tanggalin. So, para mapigilan po yun, para hindi masugatan yung kanilang daluyan ng hangin, nai-restrain po natin sila. Pero as long as maging okay na sila, maging stable na sila, okay na yung pag-iisip or yung isip nila, tatanggalin na po natin yan. You are talking to someone and you hear this. Okay, so tinnitus, yun yung meron kayo naririnig na very high pitch na tono na biglaan, wala namang ibang nangyayari. Minsan nakaka-istorbo, minsan okay lang, nawawala naman ng kusa. Usual cause nito talaga kapag nasa environment kayo na maingay lagi. Kunyari, yung trabaho nyo talagang sa factory na medyo maingay, o kaya sa mga construction, medyo maingay doon. Or, nandun kayo sa mga kapitbahay nyo na nagchichismisan. Sobrang ingay. So, kasi pag medyo na-irritate yung ating eardrum, yung ating tenga, ganyan siya mag-react, naglalabas siya ng tinnitus na tinatawag. Other causes din, pwedeng sa high blood, hypertension, sakit sa puso. Ngayon, kapag medyo istorbo na, concerning na, pwede nyo po yan ipacheck. May mga gagawin pong examination yung ENT, titingnan po yung tenga nyo, baka may mga foreign body, baka may namumuo ng mga dumi, para malinisan at para ma-assess po kayo. January 5, ayan nangyari sa bata ko. Sa Planax. So, pinubo ko ng Planax. So, ayan, nakakatakot pala uminom ng Planax. Kasi napakalakas. Natulog lang ako. Pag dilat ko, ganyan na. Okay, so baka po merong naging allergic reaction si sir sa gamot ng Planax. So, baka may halo yung Planax na hindi siya pwede. Again, yung Planax po ay naproxen. Okay, para sa mga kirot-kirot. May mga ilang tao talaga, yung mga ilang pasyente na bawal doon sa naproxen. So, ganito po yung mangyayari sa inyo. So, i-check nyo po lagi yung gamot na ininom nyo, no? Tsaka dapat alam nyo po kung saan kayo allergic na gamot. Kaya kami mga doktor, tinatanong namin kung saan gamot kayo allergy. Baka kasi magbigay kami ng antibiotic o mga pain reliever na hindi pala pwede sa inyo, magkaganto po kayo. And baka maging mas severe po yung reaction ng katawan nyo, mahirapan kayo huminga, sumakit yung tiyan nyo. So, kay sir, huwag na po ulit magte-take ng Planax or naproxen, baka hindi ka pwede doon. Try nyo po yung mga ibang pain reliever, marami naman po. Kuya, ba't lagi kang pawis? Grabe naman, pawis na pawis naman. Hindi naman. Minsan, papunta, pa-north ako, tapos pa-east.
pass out. Hindi naman pawis always. Joker. Okay, so yung pagpapawis po, no, maraming posibleng dahilan. Ang very common dyan kapag meron kayong hyperfunction or sobra-sobra mag-acting yung inyong thyroid gland. Ang thyroid gland kasi yan po yung nagme-maintain ng ating temperatura sa katawan na balanse. Ngayon, kung kahit nasa aircon kayo, kahit di kayo gumagalaw, pawis na pawis kayo, maganda po kayong pa-check yung thyroid kasi baka meron kayong hyperthyroidism. Ayan na naman si ate ko. Naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan. In-game na naman si bakla. Oo, tignan nyo. Oh. Yan ang dahilan kung bakit kumakalat yung mga kulugo. Kung bakit napapasa sa mga tropa. Okay, hindi po ganyan ang tamang pagtanggal ng kulugo. May mga nabibili po tayong mga gamot. Mura lang naman yun sa mga butika. Pinapahid po, o kaya kapag sobrang laki, pwede po yan ipacheck sa doktor, tutunawin. Yung wag po yung ganito sa sinulid. Kasi baka dumugo, o kaya baka mapasa sa inyo, madutdot. Yung tropa nyo, sa kabilang tropa nyo, di kumalat na po yung kulugo. Virus po kasi yan So mabilis po siyang mapasa sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Tsaka kahit gantuin po ninyo, kung hindi naman po tama yung pagtanggal, baka bumalik lang. So sayang lang po yung effort, sayang yung sakit. Chest day. Walang self-defense dito. Ano to self-destruction. Naku, kung hindi ganito yung mga magiging jowa nyo, yung kaya kang ipaglaban kahit kanino, kahit saan, wag na lang. Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Pa-shoutout dong! Okay, shoutout muna tayo sa mga sumusunod. Kay Vincent Bombani, kay Cindy Sembrano, kay Jay Parco, shoutout sa inyo. Kay Joy Ibanez, 3424, shoutout po. Kay War CCU, shoutout. Kay Bernadette Rose Villa, shoutout po. Kay Ray Luangco, shoutout. Kay Elmer Ferreria, kay Noel, kay Simonetta, ano mga pangalan nyo? Ikay Natoza, kay user DW5UB, kay Sir Bane, channel.com, at kay Maricel Reyes. Maraming salamat po sa inyong suporta. So, diyan ko natatapos yung video. Sana marami kayong tutunan. Kung may benefit ka, please follow my social media pages. Ito sila. Once again, I'm Doc Albit, signing out.